Hi guys, I just finished Pen Pal by JT Geisinger and this is my book review. So a little bit about the story. So Pen Pal is about this girl named Kayla. So kamamatay lang ng asawa niya and syempre nagluluksa pa siya. So kalilibing lang ng asawa ni Kayla. Pag uwi niya ng bahay nila, may nakita siyang letter. Dun sa letter, naka-address yun sa kanya. Something like Dear Kayla or like Kayla, ganyan. Tapos pagtingin niya ng sa likod, yung return address, nagtaka siya kasi yung return address is sa isang prison. So pagbukas niya, ang message doon is something like, I'll wait forever if I have to. Dante, ganyan. So, nagtataka siya kasi hindi niya kilala, wala siyang kilalang Dante, ganyan. So, sinagot naman yun ni Kayla, sinagot na si Dante, something like, I don't know you, ganyan, you can stop messaging me, ganyan. Pero nagre-reply pa rin kasi sa kanya si Dante. So, eventually, naging pen pals sila. And then, there's this guy named Aiden, the roofing guy. So, syempre, pag uwi kasi ni Kayla, yung bahay nila malaki and vintage. Yun yung bet kasi nila na mag-asawa, yung vintage na bahay. So, lumang bahay siya. So, syempre, si Michael, yung asawa niya, yun yung, siya yung lalaki. So, siya yung mas nakakaalam ng mga gagawin sa bahay kapag may nasira, ganyan. So, pag uwi ni Kayla, syempre, malungkot pa siya. Tapos, ang daming nangyayari sa bahay nila na luma na, ganyan. So, may tumutulo, may kung ano-anong gumagalaw, may nasisira. So, ayun, kinailangan niya yung help and yung tulong ni Aiden, isang roofing guy, para ayusin yung bubong nila sa bandang kusina kasi nga may tumutulo. So, from then on, basically, yung story is si Kayla trying to move on from her husband. And then, nagkaroon siya ng pen pal with Dante. And then, there's this guy, Aiden, na nagbibigay ng interest sa kanya. Kasi type siya nito, ganyan. Okay, moving on to something more spoiler alert na talaga. So, hindi ko alam kung saang genre ba dapat siya. Kasi alam ko, dark romance siya. Kaya ko rin siya binasa. Kasi naka-mood ako for a dark romance. Pero eventually, nalaman ko na parang dapat siya, paranormal romance. Ganyan. Kasi dun pala papunta yung story. I would say na sa bandang gitna ng story, napapaisip ako kung nag-sign up ba ako sa ganong kind of direction or of story. Kasi parang at that time, hindi ako handa or talagang hindi ako prepared na may mga ghost or like spirits na pag-uusapan dun sa story. And then somehow, I think, in general, this will be the deciding factor kung, pagpapatuloy ko pa bang basahin yung story nito or ayoko na. Kasi ba't parang may mga multo-multo, ganyan. Pero, okay lang din. For me, na-curious na kasi ako kung ano bang explanation ng mga strange occurrences dun sa story. I have to say din na for the first like 50 to 60% ng book, hindi ko alam talaga kung saan papunta. And the only thing na nakakapagpatuloy sa akin basahin siya is yung smut ng story. Aiden and Kayla, the smut is really good. The writing is giving. And then, when the twist drops, so dapat napasa mo na, kasi sabihin ko na when the twist drops, I was mind blown. I was really mind blown kasi at some point medyo in-expect ko pero kasi hindi Ang ganda ng pagkakalatag kasi may mga interaction si Kayla sa ibang tao. Pero okay, nung pinapaliwanag na sa kanya na girl, you're dead, girl, you're dead. And ito yung nangyayari. Okay, it makes sense. It makes sense na kung bakit ganun, kung bakit laging masakit yung ulo niya, kung bakit, kasi medyo naiinis pa ako kay Aiden doon. Parang, ano ba naman to? Parang iba-iba nang nasa isip. Minsan, sweet, minsan naman, mataray. Bakit biglang uuwi na lang, may ginagawa doon sa bahay, sa bubong, tapos biglang uuwi na lang. May ganong scene. So, bakit parang minsan mataray, tapos minsan sweet naman, ganyan. So, ang gulo-gulo ng mga behavior ng mga characters. Tapos, eto pa si Kayla, lagi pa siyang masakit ulo, inaantok, walang matapos sa trabaho, ganyan. So, sobrang rattle din talaga yung story. Pero nung in-explain na kay Kayla na ganito yung nangyari, kaya ito nangyari sa'yo kasi ganito, ganyan, okay, it makes sense. Yun, parang mapapatitig ka na lang, okay. Yeah, okay. Ano pala yan? Okay. I think, ang isa din sa pinakagusto ko is hindi ko rin in-expect yung participation ni Michael. Hindi ka na-expect na ganun yung magiging drop nung character niya na siya ang suspect ng lahat and yung inattend ni Kayla ang burol nung umpisa ng or like libing nung umpisa ng book is yun, libing niya. Natuwa ako sa paglalaro ni author, ni JT ng memories ni Kayla doon. I mean, 'di ba? Very common na kasi yung like past and present. Pero sa ganun yung ginamit, I have to be honest na first time kong
makabasa pa lang ng gano'n. I mean, not the past and present, but the paranormal aspect. Yung isa pa sa pinakagusto ko is yung anagram ni Dante and Aiden, yung names nila. I really love it. I know there's something there's something there. Parang nung nag-drop yung twist, okay, pero nasan si Dante sa eksena? Nasan si Dante? And medyo weird kasi may pen pal siyang Dante and then meron siyang at some point jowa na Aiden, ganyan. So parang wait, asan si Dante sa eksena? Pen pals and Dante? What? I love the drop of the anagram of their names kasi feel ko may something doon. Pero hindi ko lang talaga ma-point out. And it was anagram. It turns out na si Dante at si Aiden at Isa, you know, the connection and everything there, I love it. Isang tao lang pala sila. I gave this book a 4 out of 5 stars and a spice of 4 out of 5 stars. The spice is 4 out of 5 stars because the smut is really good. Again, it was well written. The story was 4 out of 5 stars. Why? Kasi minus points at some point para sa akin. Yung peak ng story na nasa boat na silang tatlo, parang hindi lang masyado kasi talaga nag-make sense sa akin kung bakit iisipin ni Aiden na at some point, okay, i-sacrifice yung sarili niya para kay Kayla. Like, bakit mo iisipin na okay lang na iwan si Kayla with Michael knowing na mentally ill siya? So eventually, very obviously, papatayin din talaga ni Michael si Kayla. So it became a double tragedy. Okay? So yun lang naman. Okay? Parang hindi lang sa akin masyadong convincing yung part na yon. Parang para sa akin dapat lumaban pa si Aiden doon. Hanggang sa eventually, nabaril na lang siya. Ganon. Parang yun yung mas gusto kong nangyari doon. Hindi yung parang hindi siya nakalaban masyado. Nonetheless, I enjoyed the story. I love it. I love the twist. I'm a sucker for happy endings, even if they're cliche. And this is subjective, but I think together naman sila, torturing Michael at the end. So, I think they had their own happy ending din. So, para sa akin, okay na din naman yun. This is my first J.T. Geisinger novel. So, I will be sure to be checking out her other works kasi na-enjoy ko din talaga yung pen pal. And that's it, guys. Thank you for watching this pen pal book review. I hope you enjoyed and let me know your thoughts about the book. Yun lang. Bye!